Praise you, Jesus. Isang maulang, pinagpalang umaga po sa ating lahat. So, ayan, tingnan niyo po muna yung mga katabi niyo. Ayan. Same pa rin po ba? O nag-iba na sila ng seating arrangement? Ayan. So, good morning po sa ating lahat. So, sino po ba ang pinupuri natin? Sino po ba yung pinupuri niyo sa buhay? Kilala niyo po ba? Ayan, no? So, sabi nga po nung kanta, no? Who are we praising, no? Sino yung pinupuri natin? Kilala niyo ba yung pinupuri niyo? No? So, sa mundong ito, no, minsan mas malakas pa yung sigaw sa mga idolo, no, sa mga mas malakas pa yung pag-awit natin pag sa mga paborito nating banda, no. Mas kabisado pa natin, no, yung pagkakakilanlan ng mga banda o sino man yung artistang iniidolo natin, no. Kaya kilala niyo po ba kung sinong pinupuri niyo, no? I believe na kilala natin na si Jesus ang pinupuri natin sa ating buhay. Siya ang tinatangkilik natin sa ating buhay. At siya ang nagbigay sa atin ng lahat, no? So, yung buhay niya ngayon, siya yung sinasapamuhay natin. At tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo sa atin, tunay nga pong nagtutulak sa atin upang, yan, no, mag-attend kahit umuulan, no? Magpuri, no, ng buong puso sa Kanya, no? At tunay nga pong napakasarap magpuri, no, sa ating Panginoon, no? And throughout our lives, no, sa paglalakad natin sa journey na to sa ating buhay, tunay nga pong mas nananamnam natin ang salita ng Diyos at alam ko na mas na-enjoy natin, no, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya, sino ba yung pinupuri natin? Walang iba lamang kundi si Jesus na siyang hari ng mga hari at Diyos na natunay sa ating buhay. Hallelujah! So ready na po ba kayo magpuri? Hallelujah! Tumayo po tayo lahat and let's praise our one true God. Praise you, Jesus. Praise Jesus, hallelujah. Praise you, Jesus. Worship you, God. I wanna dance like David, I wanna faith like Paul, I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire, won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land all of the days. Though the fear is talking, no it can't take out my faith. And I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain, moving body, racing, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heavens, seated undefeated, highest of names. That's who I praise. Yeah, that's who I praise. That's who I praise. Wanna give like Mary, wanna break my faith, wanna sleep like Daniel, even in a lion's den. Gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know how to make it more. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain, moving body, racing, breaker of chains. Gonna praise, and I'm gonna praise. I praise the heavens, seated undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven He can do impossible things. That's who I praise. Hey, oh, that's who I praise. That's who I praise. He is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one who's worthy, worthy, worthy. Oh, His names, that's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days. The only one who's worthy, worthy, worthy. That's who I praise. That's who I praise. I'm gonna praise. I praise the mountain moving
glory with all my things. There's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise. Praise you, Jesus. Lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I'll humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always, always there, every how and everywhere. It's down so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no end. Everybody say, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Sa lahat ng naniniwala, sila'y tagumpay, sumigaw na tagumpay! Tagumpay! Sapat, tagumpay! You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Jesus, Yes, Lord God, we find the truth, the only way, and the only life that anything in this earth can bring. Thank you, Lord, sa inyong banal na salita, that yet not us, but you, Christ, who lives in us. It's not a matter, church, of who we are in this world, but who Christ is. All that matters in this world is who you are in our lives, Jesus. And we leave our faith in the one truth, the one way, and the only life that we have that is found in you, Jesus Christ.
you, Lord God. As high as the heavens are above the earth, so is His love for you and for me, church. Ito ang Panginoon natin sinasamba. Puno ng tagumpay, puno ng kadakilaan, and we are sealed in faith in His Spirit. Thank you, Lord God, for bringing us here for your glory and honor. All for you, Jesus. God of creation, there at the start, before the beginning of time. No point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship so alive, I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises so alive, that's why we're here, oh God. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you say. Even all reveals your nature so alive. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you so alive, oh, so alive. From the highest heavens to the deepest waters, come on, from the front to the back, let the name of the Lord be blessed this morning. If the stars were made to worship so alive, if the mountains bow in reverence so alive, if the oceans roar your greatness so alive, for if everything exists to lift you high, so we are. If the wind goes where you said it's so alive, we cried out Jesus. If the rocks cried out in silence, so alive. If the sun
wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Sing, Spirit! Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk. Sing this. Sing this, church, to your Creator. Sing this to the Holy Spirit in this place. Come on. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. With fullness of faith, we sing this. Oh, Spirit, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You are mine. Oh, Jesus, name, my God. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger. Call upon one name. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. We are yours, Jesus, and you are mine. You have this world, and we are yours. Come on, praise Him with all your might. Praise the Father, Son, and Holy Spirit. How we revere you in this place. You are worthy of the glory and honor and praise. Oh,
Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin at dinadakila sa aming mga buhay. Salamat aming Panginoon. O kay buti mo sa aming mga buhay. Salamat sa wagas mong pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig na hindi kayang pantayan ng ano pa mang bagay dito sa mundo. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay dakila. Ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Hari, Panginoon. Oh, maraming salamat, dakila naming Diyos, sa iyong kabutihan. Sapat ka, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, salamat, napakabuti mo. Ikaw ang nangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat, Panginoon, dahil noon pa man, Panginoon, ay inibig mo na kami. At magpahanggang ngayon ay dama namin ang iyong pag-ibig na dakila, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa iyong mga salita na tunay na nagbibigay ng pag-asa sa aming mga buhay. Ang iyong mga salita gumagabay sa amin upang kami makapamuhay sa mundong ito, Panginoon, ang may lakas. Maraming salamat, dakila naming Panginoon. O kay buti mo. Kaya karapat dapat kang purihin at itaas, Panginoon, sa lugar. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw dakila. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ay nag-iisa. Ikaw ay makapangyarihan at puspos ng pag-ibig dahil kay Kristo na aming Panginoon. Kung kaya nga po, Ama, sa umagang ito, nawang iyong mga salita na aming pag-aaralan, ito po'y patuloy na makapagbigay ng lakas sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lang po ang papuri, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Spirit, when my trust is without borders, let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of sing Spirit. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Just you, church, sing. And I will call upon your name. Come on, let the voices sing. To the one and true God, Holy Spirit. For I am yours, and you are mine. Thank you, Jesus. Thank you for stealing your faith in us, oh God. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa love offering portion. Okay. Wala talaga sa harap o mag-move forward na lang yung iba. Okay, sige po. Sabi po ng ating song leader kanina, no, si Brother Janelle, napakasarap pong magpuri, no, sumamba sa Diyos. Di ba? Napakasarap na sambahin ng Diyos. Alam po ba ninyo na ang pagbibigay ay isa rin pong uri ng pagsamba? No? It's an act of worship. Kaya po kapag tayo ay nagbibigay,
tayo rin po ay nasasarapan. No? Ibig sabihin, nasisiyahan po tayo. Gaya po ng sinasabi sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Okay, alam ko po, familiar na to sa inyo, pero nais ko lang pong ulitin, no? Kasi lagi po nating sinasabi, no, yung grace giving, kaya nga po tinatawag na grace giving. Ang ating pong pagbibigay ay tugon lamang sa grace, no? Tugon sa biyaya na ating nang natanggap. Okay? So, hindi po tayo nagbibigay para tayo ay makatanggap ng biyaya. Hindi tayo nagbibigay para tayo ay makatanggap ng pagpapala. Kaya tayo nagbibigay kasi natanggap na natin ang biyaya. Natanggap na natin ang pagpapala. Okay? So, grace giving is only a response to the grace that we have already received. No, we are giving not to receive, but we are giving out of our yung motivation po natin, out of our love, out of our gratitude sa ibinigay na ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po kapag tayo nagbibigay, talaga pong tama yung sinasabi, hindi po tayo mapipilitan. Kasi bunga lang yun ng naranasan natin, bunga lang yun ng natanggap natin. No, hindi tayo napipilitan at tayo po ay masaya, nagagalak, na nagkakaloob sa gawain ng Panginoon. At alam niyo po, lahat ng ating binibigay, malayo na po ang nararating niya. Malayo na po ang narating niya. Next week po ay pipicturean natin, o ipakita natin kung ano po yung mga ginagawa sa itaas para makita po ng bawat isa sa atin. No? So, lahat po ng pledges, no? Ngayon po ay 4th Sunday. Ano to? Mamaya. Okay. So lahat po ng ating pledges na hindi naibigay last week ay pwede pa po ngayon. Okay? So maliban po sa ating grace giving. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Salamat po, O Diyos, sa oportunidad na ito, Panginoon, pagkakataon na kami makakapagkaloob sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa mga negosyo na iyong pinagkakatiwala, sa mga kapatiran namin. Salamat sa mga trabaho, Panginoon, na yung patuloy na pinagpapala. Salamat sa mga lumalagong business, negosyo, Panginoon, na siyang ginagamit mo, Panginoon, upang maging bahagi, Panginoon, sa ministeryo, sa gawain mo dito sa CFSM. Pinupuri ka namin, Lord God, sa patuloy mong biyaya na aming nararanasan sa bawat buhay namin. At kami magkakaloob ngayon, Panginoon, ang motibasyon namin ay pag-ibig, ang motibasyon namin ay pasasalamat, Panginoon. Hindi upang tumanggap kami, kundi, Panginoon, kami nagkakaloob dahil tumanggap na kami ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala sa buhay po namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, amen and amen. So, yung pong mga welcome and communion ushers, fellowship po sa August 8, Saturday po yan, alas 10 ng umaga, 10 a.m. sa Yandan Resort, Buena Vista. Saan yung Buena Vista? Tangle po. Tanggel. Okay, Yandan Resort, Buena Vista. Times it's you I see. I put you first, that's all I need. A humble Lord I am, all to you. Yan. Welcome to CFSM, your partner to excellent living. So, our passion is to serve, no? Our challenge is to excel. Memorize kayo po. So, meron po tayong bagong dalaw ngayon sa umagang pong ito. Welcome po natin si Sister Mary Joy Miclat from Brookfields. Tumayo po tayo, sister, para makita natin. Ma-acknowledge kayo. Ayan. Hallelujah. Yun lang po. So, tayo pong lahat ay tumayo at tayong lahat ay magkamayan. Hallelujah. Praise you, Jesus. One way, Jesus.
Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. May dead air. At least nakahinga po tayo konti. Amen. So praise God. Kumustahin nyo nga po yung katabi ninyo. How are you na? How are you, sis? How are you, brother? Ayan. Mahirap niyan. Medyo parang bago umalis, magkatabi yung mag-asawa, no? Tapos medyo may konting argument bago pumunta dito, no? How are you? I'm not okay. Obvious ba? Ganun, no? So, purihin ng Diyos. Nakarating po tayo despite of bad weather, no? Pero God is good and God is faithful sa buhay po ng bawat isa sa atin. Praise God that nandito po tayo para magkatipon at magbahagi na ng salita ng Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Ang ating pa rin pong tema for this year is reigning in life. Ayan. Nananagumpay po ba tayo sa buhay natin bilang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos? Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, patuloy po natin pinag-aaralan yung reigning in the abundance of grace. Kung paano po natin nararanasan ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kagaya kung paano tayo nagumpay sa ating buhay dahil kay Kristo, kasama po nun ay yung nararanasan natin ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. Amen. At alam ko naman po na alam din natin na kailanman ay hindi po nagkulang ang Diyos sa kanyang mga anak. Sabi nga po ni David, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na nagdahop, na nagutom, amen po, na naghirap. Amen, sapagkat hindi po pabaya ang ating Diyos. Hindi po siya nagpabaya sa kanyang anak, ni minsan hindi kanya pinabayaan. Amen. Kung nga po yung mga ibon, hindi nagtatanim, pero kumakain. Di po ba? Hindi po sila naghahasik, pero sila ay umaani. Kumakain. Yung mga damo sa kaparangan, hindi sila nagdadamit, pero binibihisan sila. Napakaganda. Amen po. Ganyan po kabuti at katapat ang Diyos sa buhay po ng kanyang mga anak.
Hallelujah. Ang tanong, may tanong po ako ngayong umagang ito. Paano mo mailalarawan? Sagutin mo na lang sa sarili mo. Paano mo mailalarawan yung mga nangyayari ngayon, una, sa ating bansa? Bigyan ko po yung 5 seconds para ma-picture ninyo kung ano ba ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ayan. Ang dami po, no? Crime, injustice, no po? Mga kaganapan sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, di po ba? Mga nangyayari sa ating komunidad, no? Mga kabataan na i-involve sa krimen, sa mga hindi dapat sana nila nararanasan nila ngayon. Di po? Paano nyo naman po mailalarawan ngayon yung mga nangyayaring sigalot sa mundo? Yung mga sigalot ng bansa, laban sa bansa. Di po ba? Yung nangyayari sa Middle East. Ayan. 5 seconds ulit para ma-picture nyo po sa kaisipan. At huling katanungan ko po, paano mo naman mailalarawan ngayon ang mga karanasan mo sa iyong sarili? Paano mo nakikita yung sarili mo ngayon habang nakikita mo at naririnig mo yung mga balita at nangyayari sa kapaligiran? Yan. Meron pong makaka-relate sa atin sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ay isa sa mga propeta, si Habakuk. Makaka-relate po siya sa atin sapagkat ng panahon na isulat ni Propeta Habakuk ang kanyang libro, ang kanyang mga isinulat. Ito po ay around 600 to 610 BC. Yung panahon na yon ay namamayagpag po ang Babylonian Empire. So, ang mga Babylons ay isa sa mga pinakabrutal na mga tao at mga mananakop nung panahon na yon. So si Habakuk, nakita niya kung ano ang nangyayari sa Juda. Nakita niya at naranasan niya, excuse me po, nakita niya po at naranasan niya yung injustice, yung violence, yung lawlessness, and the big uncertainty sa panahon niya. Kung ano ang mangyayari sa kanilang bansa at kung ano ang mangyayari sa buhay ng kanilang bansa. Napakalaking dagok ang nangyayari sa panahon na yon sa Juda. At si Habakuk, dahil nakikita niya yung mga nangyayari na yon at nagaganap na yon, nagkaroon siya ngayon ng katanungan. He questioned God. And he was not just asking na, Lord, anong nangyayari ngayon? No, but he was questioning God. Bakit nangyayari to? Bakit may lawlessness? Bakit gagamitin mo ang isang malupit na bansa, a wicked nation, to punish a wicked nation? So he was asking God. And he thought that God has sent the Babylonians to punish Judah from its sin. Well, in fact, kung tutuusin po, ang Judah ay hindi sumunod at tumalima sa nais ng Diyos para sa kanila. Kung kaya nalagay sila sa ganung sitwasyon. And people thought, and ito ang naiisip natin minsan that it's because of our actions and deeds. And God is the one that is punishing us. Pero alam ko po, matagal na nating naipangaral at naisa sa pamuhay natin ngayon at nararanasan po natin ngayon sa ating buhay na hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa tao. Na hindi ang Diyos ang nagiging dahilan ng injustice, ng lawlessness, ng violence. Lahat ng po yan ay scheme
ni Satan to deceive us that it is God that is punishing us. And even Habakkuk, dahil po sa tindi ng nararanasan nila ng panahon na yon, natanong niya ang Diyos na kung bakit nangyayari ang mga bagay na yon at kung bakit niya hinahayaan. And let us take note that in this time, sa panahon po natin ngayon, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak at hindi niya po hinahayaan na ang karahasan, ang injustice, ang siyang mamayani at maghari sa buhay natin. Kundi, ang nais at plano ng Diyos ay maranasan po natin ang kanyang biyaya. At ang nais ng Diyos ay tayo po ay manalig at manangan sa kung sino tayo kay Kristo. Amen? So, eto nga po, kaya ang tugon ng Diyos kay Habakkuk, sa Habakkuk chapter 2 verse 4, ang sabi niya po, ang instruction ng Diyos kay Habakkuk, ito ang isulat mo. Tingnan mo ang mga taong mapagmataas. Hindi matuwid ang kanilang pamumuhay, pero ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. And this is one of the most famous lines that believers always quote, that the just shall live by faith. And most of the time, we thought that living by faith is living a life that is less. Dati pagka kumusta ang buhay mo ngayon? Kumusta ang, we're living by faith. Nakakaraos. Araw-araw. No? Ay ni paldak sikaraning kasagitan. Pero by faith, kakabiya ko pa. But this morning, anong nga po ba ang tunay na kahulugan na tayo ay mabuhay sa pananampalataya? Ito po ba ay mabuhay ng hindi sagana? Mabuhay ng kaunti lamang? Mabuhay ng sumasapat lamang? Is it just only living on this earth, on this life, na parang mediocrity? Is that what living by faith means? That despite of the things na nangyayari, parang tinatanggap na lang natin ang kahirapan, tinatanggap na lamang natin ang sakit, tinatanggap na lamang natin ang lahat ng nangyayari. Is that living by faith? Is that what it means? That trusting God is living the life na kung anong meron na ngayon? Or tayo ay nabubuhay dun sa buhay na inila at itinakda ng Diyos para sa atin. Ayan po. Excuse me po. Okay. So he questioned God. Habakkuk questioned God because he could not understand what God was doing or what God's intention was. Ngunit sumagot po ang Diyos sa kanya. Yet God's answer to Habakkuk was, the righteous shall live by faith. Of all those questions, ito po ang tugon ng Diyos kay Habakkuk, na ang mga pinaging tuwid, na ang mga matutuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. God did not promise Habakkuk that he would immediately understand everything, but instead, God called him to trust Him. God called Habakkuk to trust Him. Hindi pinangako ng Diyos kay Habakkuk na mauunawaan niya agad lahat ng mga nangyayari at nagaganap sa kanya at sa Juda. Pero ang tugon ng Diyos kay Habakkuk ay, manampalataya ka sa akin, anak. Sumampalataya ka at manalig ka sa akin. Amen? That sometimes, faith is not having all the answers. But instead, faith is trusting the one who has all the answers. Ang pananampalataya po, hindi ibig sabihin na lahat ng sagot at katugunan ay alam mo na. Kundi, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos na siyang may kasagutan sa lahat ng katanungan na meron tayo. Na siyang may katugunan po sa lahat
ng mga nangyayari at nagaganap sa ating buhay. This means that God wants us to trust Him and put our faith in Him. Amen? Now, faith, eto po, may mga bagay nangyayari sa buhay natin na sometimes we could not understand. Na minsan hindi po natin maunawaan. Na minsan nagtatanong din tayo, ba't nangyayari to? Ba't nararanasan ko to? Parang wala namang kabuluhan ang nangyayaring ito. Bakit nararanasan ko ang bagay na ito? Now, faith when life doesn't make sense, this is what grace says. Okay? God's grace says, you earn what I am giving you. Sometimes, pinaghihirapan natin, pinagsusumikapan natin on our own strength to earn what should we have been experiencing from God freely. Amen? And now faith says, I will trust you and receive what you freely give. Hindi po sariling lakas at sariling kakayahan ang solusyon at katugunan upang ma-access natin ang biyaya ng Diyos, kundi pananampalataya po. Because faith will lead us to trusting God so we may receive what was really given to us through our Lord Jesus Christ. Amen? Now, if we live by faith, ito po, unang punto natin sa umagang ito, when living by faith, is that we live by faith because grace gives us what we cannot earn. Hallelujah. Ang kaligtasan po ba, nung tinanggap natin ang kaligtasan, may bahagi po ba tayo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Wala po. Nagbata po ba tayo ng mga latay sa ating katawan? Hindi po. Naipako po ba tayo sa krus? Hindi po. Pero lahat po ng yon ay ginawa na ni Kristo. At ang tanging gagawin po natin, kilalanin natin ang ginawa na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin natin na tayo ay makasalanan at tanggapin natin na si Kristo ang siyang katugunan at siya ang naging kabayaran ng atin pong mga kasalanan. Salvation works that way. That for by grace we have been saved through faith, and it is a gift from God. Ang regalo po ba ay binayaran natin? Nung birthday natin, naka-receive tayo ng regalo. Binayaran po ba natin yon? May resibo bang kasama yon? Pagbukas mo ng regalo mo, may resibo, no? Tapos, auto-deduct o naka-ATM ka. May note, this gift is auto-deducted. Salary deduction. Hindi po, di ba? Ang regalo po ay libre. Ito po ay kaloob. Pagkaloob, ito po ay libre. Hindi mo pinaghirapan, hindi mo pinagsimikapan. Ganyan po ang biyaya ng Diyos. Ganyan po ang kaligtasan na ating natamo at natanggap mula sa Diyos. Salvation is God's gift. It is not our achievement. Ang kaligtasan po ay hindi achievement. Number one, we cannot earn salvation. Amen po. We cannot earn salvation. We cannot purchase God's forgiveness. We cannot offer anything in exchange sa ating kaligtasan, in exchange sa ating kapatawaran. We cannot become good enough to deserve God's love. Hindi po natin magagawa sa ating sariling kakayahan na tayo ay maging mabuti sa harapan ng Diyos. Amen po? Sapagkat walang sino man ang naging karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yan po ang sinasabi sa Romans chapter 3. Amen? Our salvation begins with God's grace. Hallelujah. And grace means receiving what we do not deserve. Hindi po karapat-dapat, pero ipinagkaloob. Hallelujah. Yun po ang kahulugan ng biyaya ng Diyos. We deserve judgment. Ito po dapat ang deserve natin eh. We deserve judgment, but God offers forgiveness. Amen? We deserve condemnation, but God offers salvation. Hallelujah. And we were separated from God, but He made a way for us to come near to Him. Supposedly,
Habang buhay, hiwalay tayo sa Diyos eh. Dahil sa kasalanan. Kaya kung walang Kristong namatay at namagitan sa Diyos at sa tao, hindi po tayo makakalapos. Nakalalapit lamang po tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Siya po ang namagitan sa tao at sa Diyos. Amen? Now, faith receive what God's grace provides. Pasensya ka na, faith, kung lagi nababanggit yung faith. Baka napapaangat ka, no? So, faith receives what God's grace provides. We have access to God's grace through faith. Amen? Grace says, I have made a way. Ang biyaya ng Diyos, ang sinasabi niya, gumawa na ako ng paraan para sa iyo, anak. And faith says, I will trust your way. In-encourage at minomotivate ng Diyos si Habakkuk. God called Habakkuk to put his trust in Him. Na magtiwala po si Habakkuk sa Diyos at sa paraan ng Diyos. Kasi po, may sarili tayong kaisipan, tama? Meron din naman tayong sariling paraan. Gumagawa tayo ng paraan. Every day, dumidiskarte tayo. Sino yung laging dumidiskarte dito, araw-araw? Ayan. No, yung mga tatay, no, yung mga nagtatrabaho, dumidiskarte tayo araw-araw para kumita, so that we can have food on the table, food on the plate, so that we can provide for our family. Dumidiskarte tayo araw-araw. Na minsan, nasanay tayo sa sarili nating paraan. Kaya pag dumating tayo sa point of no return, point of confusion, nahihirapan tayong unawain at magtiwala sa Diyos kasi may sarili tayong paraan. And dito pumapasok yung renewing of mind. Dito pumapasok yung salita ng Diyos. That God is encouraging us and God is calling us to put our trust in Him. That we trust God's way. Tandaan po natin, ang paraan ng Diyos ay hindi katulad ng paraan ng tao. God's way is far different from human way. God's thoughts are not our thoughts. So paano natin mauunawaan ang kanyang salita, ang kanyang paraan? Paano po natin mauunawaan ang paraan ng Diyos para sa atin? And what will lead us, what will teach us to put our trust in Him? Ang kanya pong mga salita. His Word, the Word of God, will teach us and lead us to put our trust in Him, to put our trust in God's way. May provision po ang Diyos at yan ay ang kanyang biyaya. Grace is God's provision and God is able to make all grace abound toward you, that you always be having all sufficiency in all things, that you may abound to every good work. Hallelujah. So faith is our response to God's grace. Gusto nating ma-access ang biyaya ng Diyos. Gusto nating ma-access yung full package ng kanyang biyaya. Mag-response po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Excuse me po. Hallelujah. So, number two point po natin. Second point natin po. We live by faith by trusting God's character, not on our circumstances. We put our trust in God at nilalagay po natin yung ating pananampalataya at pananalig sa Diyos dahil sa kanyang karakter. Ngayon, kung paano po natin nakikilala ang Diyos, ganun po natin na ilalagay at na ilalagak yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, kung ang pagkakakilala ng tao sa Diyos ay malupit at paano niya mailalagay
yung tiwala niya sa Diyos. Paano siya makakalapit sa Diyos kung ang Diyos ay malupit? Natry niyo na po bang lumapit sa taong malupit? Di po ba? Lumalapit po ba kayo sa taong malupit? Halimbawa, mangutang ka. Manutang ka kaya tangya magpautang. Di po ba hindi? Lumalapit ka doon sa alam mong generous. The one that has a kind heart. Lumalapit ka sa taong alam mong nauunawaan ka, naiintindihan ka. Lumalapit ka sa taong alam mo na compassionate, may compassion, may puso. Kaya nga po lumalapit tayo doon sa taong may pusong at may malasakit sa atin. Kaya kung ang pagkaunawa natin sa karakter at katangian ng Diyos, na siya ay malupit, nagpaparusa, nahihirapan tayong lumapit sa Kanya. Pero ang salita ng Diyos has revealed to us that God is gracious. Ang karakter ng Diyos, siya po ay mapagmahal. Siya ay maibigin. Amen po? That God has a soft heart. That God, our God, is a loving God, a compassionate God. Nauunawaan niya ang pinagdaraanan mo dahil kay Kristo. Si Kristo na naging tao, naranasan niya ang magutom, naranasan niya ang antukin. Di po ba? Naranasan niya rin ang tuksuhin. Naranasan niyang maulanan, naranasan niyang mapagod. Kaya alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo, kapatid. At ang sinasabi ng Kanyang salita, huwag mong ilagay ang pananampalataya mo sa mga karanasan mo. Ilagay mo, put your trust and faith to the one that who knows you. To the God that is gracious, not on our circumstances. Kaya po sabi sa 2 Corinthians 5 verse 7, eto po, unti-unti, nai-reveal sa atin ngayong umagang ito kung ano rin ang dapat na ginawa at ninanais ng Diyos na gawin ni Habakuk, yung lumakad siya sa pananampalataya, hindi sa kanyang mga nakikita. So kung ano man po yung na-picture natin kanina, bago tayo mag-umpisa, ano yung napipicture natin sa bansa natin, ano yung napipicture natin na sigalot sa buong mundo, ano yung napipicture mo na karanasan mo ngayon, burahin mo na. Press delete all. No? Control A, tapos delete all. Burahin mo na lahat yan. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, lumakad ka sa pananampalataya, hindi sa nakikita ng iyong mata. Amen? Hallelujah. And defeating the flesh, our sight is part of our flesh. Nakikita mo, nararanasan mo, nararamdaman mo. Yes, totoo yan, in the flesh. But again, my brothers and sisters, hindi ka lang flesh. You are also a spirit being. When you receive Christ in your life, you have been born again. And you have a born again spirit. Amen? Hallelujah. Kaya ang tignan mo ngayon ay kung sino ka kay Kristo. That you walk not by your flesh, we walk not by our sight, but we walk by faith, by what Christ has already done. And faith does not require us to understand everything. Rather, faith requires us to see what we cannot see on our naked eyes, but to put our trust and faith and to see what is inside us, and that is Jesus Christ. Amen? May mga seasons po sa buhay natin na talaga nagtatanong tayo kung anong nangyayari. Ano bang nangyayari ngayon? Ano ba ang problemang ito? Ano ba ang nangyayari sa kapaligiran? Ano ba ang nangyayari sa akin? What's happening inside me? Sometimes, hindi natin maunawaan yung mga bagay na yan. Ito po ang dapat nating makita. God remains constant when circumstances changes. Amen? Constant po ang Diyos. Constant siya sa kanyang pag-ibig. Constant siya sa kanyang provision. Constant siya sa kanyang biyaya. Constant siya sa kanyang faithfulness. Hallelujah. God is constant even though our circumstances always change. Our situation may change, but God's grace does not change.
Sabihin nga po natin, etong mga nandito sa ating screen. 1, 2, 3, sabay-sabay po. Number 1, when we are successful, sige, eto na lang. Makibat na ko mo po na. Sabihan ko rin ang first phrases and sabihin niya itang God is gracious. When we are successful, when we fail, when we are strong, and when we are weak, in every situation, in every circumstances, God is gracious. And if we see that, in the eyes of our faith, hindi po factor yung sitwasyon natin sa labas. Ang nagiging major factor ay kung ano ang laman ng ating puso at kung ano ang nakikita ng puso natin, kung ano ang nakikita ng pananampalataya natin. Amen? Hindi lamang kapag tayo ay nananagana, doon natin masasabi, ay blessed ako. Pero pag may shortcomings, ay nasa ng biyaya ng Lord. Hindi po. Na kapag tayo ay nakatuon sa Diyos at nakikita natin kung sino tayo kay Kristo, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, masasabi natin na puno ng biyaya ang Diyos. That God is gracious. Amen. Ikalawa po, faith looks beyond what we see. Nakikita ng pananampalataya yung higit pa sa nakikita ng ating mga mata. For we walk by faith and not by sight. Ito po ang sinasabi ng pananampalataya. I may not see the answer, but I trust God. For now, you may not see the answer, but when you put your trust wholly to God, makikita mo ang kasagutan mula sa Diyos. I may not understand the process, but I trust God's purpose. Ang layunin ng Diyos sa iyo. At ang pinakaunang layunin ng Diyos sa atin, makilala natin si Kristo ng lubusan. Mabuhay tayo kay Kristo at sa mga ginawa na ni Kristo para sa atin. I may not know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. There are uncertainties in our life. Hindi mo alam kung ano mangyayari mamaya. Tama po ba? Di po ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. May mga nanguhula sa internet. May mga traditional na nanguhula. Pero lahat ng yon, sigurado ba? Is those things certain? Hindi pa rin po. Minsan nga, ang tao kapag ka nagpahula at may negatibong nalaman sa hula niya, sa palad niya, may nakitang hindi maganda sa guhit ng palad niya, di ba? Habang buhay niya nang dinadala yon, hinihintay niyang mangyari yung hindi magandang bagay sa buhay niya. Pero ano sinasabi ng Diyos? Kung tatanungin mo ang Diyos, anong sabi niya sa'yo? I have a plan for you. And my plan is to prosper you and not to harm you, to give you hope and bright future. Hallelujah. Kaya kapag kayo nang nakita mo sa palad mo, hallelujah, lagi kang ganado araw-araw. Lagi kang motivated, lagi kang inspired because yun ang pagkakaalam mo sa plano ng Diyos para sa iyo. Kaya nga kung ano man yung circumstances na meron ka ngayon, ano man yung challenges or struggle na meron ka ngayon, if you put in your heart and in your mind what is the plan of God for you, babangon ka talaga araw-araw ng may sigla, ng may pag-asa. Kasi anong nilaan ng Diyos para sa'yo? Bright future. And, my brothers and sisters, good news. Yung bright future na yon, na pinaplano pa lamang ng Diyos para sa'yo, nasa sa'yo na ngayon. Nasa puso mo na. Na kay Kristo na. Amen? Si Kristo na nasa sa'yo, siya ang magandang plano ng Diyos para sa'yo at para sa iyong buhay. Hallelujah. Amen. Faith is not confidence in ourselves, but faith is confidence in God. Kaya nga po, sabi po sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him.
Kaya nga po, our good works, kung ito ay sariling kalakasan lamang natin, kung ito ay saganang atin lamang, hindi po yan nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen? Pero kung yan ay galing kay Kristo, motivated by Christ, motivated by our relationship with God, and yung confidence natin ay nasa Diyos. Amen? We can please God. So we can come to God boldly and we can call Him Abba Father. Kumbaga may relasyon. We can call God our Daddy. For he that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ito po, as we continue to seek God in our lives, nare-reveal siya kung sino siya sa buhay natin. Nakikita natin kung ano ang karakter at katangian ng Diyos. Mas nakikilala natin siya. Mas nagkakaroon tayo ng buhay na payapa, buhay na matiwasay, at naisa sa buhay natin yung buhay na masagana. At ang kasaganaan ay hindi lamang kung ano ang meron ka. Prosperity is not just about possession. Prosperity is not just about success. Prosperity is not just about material things. Prosperity is living the life of Christ. Prosperity is living in God's grace. And God's grace doesn't mean you're living less. Amen? Prosperity is living God's grace, and God's grace is living the life of Christ abundantly. Hallelujah. Sabi po, ito, ikatlong point natin, we live by faith because God gives us a new life through Jesus Christ. Sa Galatians chapter 2 verse 20, sinasabi po dito, ito po yung bagong buhay natin eh. I am crucified with Christ, nevertheless, I live. Yet but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo po ngayon ay may bagong buhay na. At ang buhay na bago na yan, ay nabubuhay sa pananampalataya ng anak ng Diyos. God's grace does not merely change our situation. It changed our entire life. Hindi lamang yung current situation mo ang nabago. Yung former situation mo nabago na rin. Yung noon, yung ngayon, at yung bukas, na buhay mo nabago. Yung dati, wala na yung dating pagkatao mo, bago ka na ngayon. Hallelujah. At yung now mo, yung ngayon mo, si Kristo yan. Yung future mo, buhay pa rin ni Kristo yan. You are settled with God. Wala ka ng conflict between God. Wala ng argument between God and you. Kaya you can come boldly to Him. Amen? The faith of the Son of God is the faith possessed by Jesus. Ito po yun. Yung faith of the Son of God is perfect obedience, trust, and loyalty to the Father through His sacrifice on the cross. Kaya kapag nagtiwala tayo sa Diyos, ay kay Kristo, we have perfect obedience already. Kapag nagtiwala tayo kay Kristo, we live in the faith of the Son of God, meron tayong trust sa Diyos. Amen? Now, allowing Jesus to guide you, to guide your life, to guide your thoughts, is allowing you to love others also. This is allowing you to do or make actions according to His will and to provide daily spiritual renewal. Nababago tayo araw-araw. We live by the faith of the Son of God. We dig the Word of God deeper. We put our trust in Him. Nararanasan natin ito dahil kay Kristo. At ang pananampalataya ng anak ng Diyos ang siyang patuloy nating isabuhay. Amen? Now, Jesus changes who we are. Okay? Ito po, makibat tapong pasibayo na po. Para makatipid kong boses. Parang pawala na yung boses ko. Ayan. Jesus changes who we are. We were sinners. Amen. Lakas nyo nga po yung now we are forgiven. We are sinners. Hallelujah. We are lost. We were separated. We were dead in sin.
Amen. Tignan niyo po yung katabi niyo ulit. Hindi na po patay yan. Buhay po yan. No? Baka nakapikit lang dahil medyo maganda yung panahon. Pero buhay pa po yan. Ano po? Buhay pa po yan. At yung katabi mo yan, buhay yan kay Kristo. As you live in Christ also, amen, we live. Tayo ngayon ay nabubuhay na kay Kristo. Hallelujah. Tayo pinatawad na. Si Kristo ang nakatagpo sa atin. Tayo reconciled na sa Diyos. Amen. At tayo ay nabubuhay ngayon sa bagong buhay na may tayo kay Kristo. Christ living within, allowing Jesus to guide your thoughts, love others through your actions, and provide daily spiritual renewal. Now we may rest in His work. Okay? Trusting completely that Jesus' death and resurrection paid for your sins and secured your life here on earth and your eternal life. Secured ka na sa Diyos. Sabihin mo, I'm secured. Yes, you are secured, kaibigan. Secured ka na, kapatid. Huwag mong alalahanin yung bahay mo. No? Huwag mong alalahanin yung sasakyan mo. Huwag mong alalahanin yung education. Ito po, nung minsan, napagkukwentuhan namin. Ngayon, ang tuition fee, mataas na. No? Around 80,000, ganyan. No, meron pang 100,000, 20,000, parang pinakamura nasa 40 or 60, depende sa mga universities, no, private universities. Siyempre sa public university libre. No po. Madami naman po tayong mga public universities, mga state universities. Meron tayo sa PSAU, no, yung DABSU, ayan. So sa Bulacan meron din. Yun nga po, no, ang mahal ng pagpapaaral ngayon. Minsan sinasabi ko nga, nasabi ko dati na hindi ko na sinasabi ngayon eh. Sinasabi ko, paano niyan? Pag tayo, dalawa yung anak natin, magkasunod lang po si Saisi tsaka si Clem. No? Ngayon, grade 3 si Clem, si Saisi grade 2. So pag nag-college si Clem, senior high school si Saisi, kung may senior high school pa noon, no? Pag nag-second year college si Clem, first year college si Saisi. So ibig sabihin, ibig sabihin, mga nasa, ang isang semester, mga baka ng kalahati. Ang laki na. Imagine, mga 10 years from now, pinoproblema ko na. And God's message has taught me, amen, that you do not have to worry about your future because you are settled in Christ. Your future is secured in Christ. No, may nag-share nga no sa GE namin nila pastor. Ayan, hindi man nila inisip or hinagip sa isip nila na mapapag-aral nila yung mga anak nila sa private school, pero ngayon tapos na, professionals na may mga sarili-sarili ng karir. Now, sometimes ito yung sinasabi ng Diyos kay Habakuk, hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko, anak, pero magtiwala ka sa akin. Amen? May plano ko, maganda ang plano ko para sa'yo. Yun ang pagtiwalaan mo. Amen? Merong pinoproblema rin nila, tuition or what, yung future ng mga anak nila, ayun, patapos na. No? President's lister, no? Pumasa sa DOST, libre ang tuition fee. Hallelujah, praise God. Amen? Hindi mo pinlano yon, hindi mo hirapan kang unawain na paano ako makakapasok no sa paano ako mapapag-aral yung mga anak ko, pero ngayon nakatapos na. Amen? Hindi po ba natin papalakpakan ng Diyos? Hallelujah. Dati pag umulan, no, pati sa loob ng bahay umuulan. Naranasan namin yan. No? Umuulan na sa bubong, tapos tumataas pa yung tubig sa flooring. No? Tapos wala kang second floor. Tutulog kami sa lamesa. No? Pero God is gracious. Who would have thought? No? I have never thought. Ito nga lang pong ngayong umagang ito, dati, hindi sumagi sa isip ko na magkakaroon ko ng pagkakataon na ipangaral ang salita ng Diyos, na maging parte ng kanyang kingdom, ng kanyang kaharian. But I am here because of God's grace. You are here because God is gracious in your life. Amen. And Christ remained faithful in you. Hallelujah. Amen. Faith changes how we live. If we have received God's grace, we should live differently.
We live with gratitude instead of entitlement. Now, with humility instead of pride. Kaya, kasi nga, hindi naman galing sa atin ito eh. Galing ito sa Diyos eh. Kinikilala natin that it is from God. Yung business mo, yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung title mo sa work, yung position mo, yung fame mo, yung success mo. No, acknowledge natin that it is coming from God. Kasi again, circumstances changes. Meron ka ngayon nito, settled ka, secured ka. Pag wala yun, kung nandun yung confidence mo, kung yun, kung na kay Kristo ang confidence mo, kahit wala yun, you'll feel secure. You're still settled. With forgiveness instead of bitterness. O, wala na pong bitter, ha? With hope instead of despair. And with faith instead of fear. Kaibigan, huwag kang matakot. Hallelujah. We become channels of grace when we receive grace. And we do not keep God's grace to ourselves. Pinabahagi po natin yan. Because God has forgiven us, we forgive others also. Because God has shown us mercy, we show mercy to others. Because God has loved us, now we love others also. Those who have truly experienced the grace of God should become people who extend grace. Kapatid, we live by faith, we extend what we experience from God. Hallelujah. Si Habakkuk started or began with a question. Actually, with lots of questions. But he ended with faith. Saan po natin makikita yon? Eto. Ang sabi ni Habakkuk sa chapter 3, verse 17 to 18. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, yet I will rejoice in the Lord, and I will be joyful in God, my Savior. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ng ubas, o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan, sabi po ni Habakkuk, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang maakyat ko ang mataas na lugar. Mga kapatid, dito po tayo magtatapos. Keep living by faith. Our joy is not based on our circumstances. Our hope is not based on our possessions. Hallelujah. Our confidence is not based on our strength. And our salvation is not based on our works. Our life is anchored in God's grace. Kaya nga po, keep living by faith. O, makibat ko pong pasibayo. When we do not understand, when we feel weak, when we fail, hallelujah. We live by faith because we are saved by grace, sustained by God's grace, strengthened by His grace, and carried by His grace. Grace is God's unmerited favor. And faith, ang pananampalataya po, is our complete trust in Him. And living by the means, choosing every day to trust God, whose grace is always sufficient. Mga kaibigan, God's timing is always perfect. You have everything in Christ, and Christ is all we need. Hallelujah. When you have everything, remember that it is Jesus Christ that is in you. Kaya complete ka because Christ is in you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po ay yumuko at manalangin. It is also the last Sunday of the month, and we are also to pray for the sick. And
alam po naman po natin kung ano nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating bansa. I encourage po everyone. For a moment, let us all stand po. Ano man po yung hirap at sakit na nararanasan ng ating bansa sa kasalukuyan, si Kristo po ang katugunan. Ito ang hindi nakikita ng marami, na dapat ay makita nating mga mananampalataya na si Kristo ang siyang kasagutan sa anumang kaguluhan na meron ngayon. We pray for our country. We pray for our leaders. Amen. And we pray for everyone. Now, if you have in your mind na merong karamdaman ngayon, merong sakit, you extend God's grace. You extend the healing unto that person right now. You extend this prayer to that person. Hallelujah. Panginoon, patuloy po namin itinatas sa iyo. We extend our faith, Lord God. We extend this prayer to you, Lord God. We may not understand for now what is happening on our country, but we know, Lord Jesus God, that you are gracious sa Pilipinas. Maganda at mabuti ang iyong layunin para sa aming bansa, Panginoon. Amin pong idinadalangin na ang puso ng bawat Pilipino, Panginoon, ay maituon sa iyong kabutihan at maituon, Panginoon, sa iyong mabuti at magandang plano para sa aming bansa. Patuloy ka pong kumilos at mangusap sa mga naitalagang leader, Panginoon, ng aming bansa. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang pamumuno, Panginoon. Ikaw po nawa, O Diyos, ang siyang kanilang kilalanin sa kanilang pamumuno at pangunguna sa aming bansa. We know, Lord God, if you have moved the heart of Pharaoh, Lord God, if you have moved mountains, Lord Jesus, paano pa ngayon that Christ is already reigning in this country, is reigning in our hearts. Lord, we are also extending our prayer to heal, Lord God, a person that is experiencing, Panginoon, may sakit, Panginoon, ngayong oras na ito, Panginoon. A person that is being tormented by diabetes, by cancer, by high blood pressure, hindi makalakad. Panginoon, alam po namin, ikaw ang humipo sa kanila. Makita sa kanilang puso, Panginoon, na ikaw ang tunay na kagalingan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong umagang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po yung makakaupo. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Hello? Yeah. Praise God. Pagpapala natin, Panginoon. Purihin Panginoon. Purihin ng Diyos sa kanyang mensahe, sa kanyang ginamit. Sir Chris, ganun din sa pamilya. So, nice po, capsulize. Capsulize ang mensahe ng Panginoon. Capsulize po. Alam natin kung minum tayo ng capsule. No? Capsule sa gawat. Ang capsule po ay meron pong iba't ibang ingredient. Di ba kapag uminom tayo ng kumisyon ng capsule, para gnat, para sipon, para ubo, nandun na. No? So, capsulize natin at isa lang inumin natin. So, yung gagawin natin. So, sa Hebrew 11:6, sabi po nabasa po natin ni Sir Chris kanina, nagsulong capsulize ang lahat. Kung walang panampalataya ang sinuman, kung walang panampalataya, walang panampalataya, walang sinuman ang nagbibigay ng lugod sa Diyos. Number one. So, kapag walang panampalataya, dito nagbibigay ng lugod sa Diyos. Number two, sapagkat ang sino mong lumapit sa Kanya
ay dapat magtiwala may Diyos. Kapag lumalapit sa Diyos, kailangan maniwala kang God exists, sabi English. Niwala ka na ang Diyos ay nandyan siya. At bibigyan kanya ng katimpala at bibigyan ng katimpala ang mga taong mahanap sa kanya. So, ito po ay, sabi ko, Hebrew level 2, ito po ay panampataya sa mga ating mga nasa Old Testament. Di panampataya sa Old Testament. So, kailangan lang panampataya dahil di pa dumating si Kristo. No? Kaya, andun kung saan, ang kailangan lang panampataya para ang Diyos ay malugod. Subalit ngayon, sa ating kapanahunan, we are now new covenant. No? We are new covenant. Kristo ay dumating na. We have the faith of the Son of God. Nasa atin na ang pananampalataya ng ating Maestro. So, ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Nalulugod na, hindi dahil sa iyong pananampalataya, kundi sa pananampalataya ni Jesus sa buhay mo. Ano ba? So, faith of the Son of God is now in you because Christ lives in you. Dahil ang Diyos, ang Panginoon niluwa sa iyo, kaya nasa iyo ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay libre. Yan po yung sabi ni Sir Chris, Ephesians 2:8. So, libre po ang pananampalataya at yan po ang pananampalataya ni Jesus. Okay? So, sa buhay ni Habakuk, ang sinasabi, Diyos sa libabe, yun po yung parting na Diyos, parting na Panginoon sa Kristo, na sila yung dapat maniwala. Dapat siya maniwala. Dahil ang Panginoon, ay meron po siyang may special na rasyon sa Israel. Iba yung rasyon niya sa Israel at iba yung rasyon niya sa atin. Iba yung trato ng Diyos sa Israel at sa trato natin. Okay. Kaya po, siya ay nagbibigay ng execution. Anong execution? Parang ng judge. Ang judge ay, kumisa pinarusahan ng judge. Hindi judge na ito, hindi po, i-just implement kung anong batas. Eh, ganun po nangyari kay Habakuk. Sa buhay ng Juda, ang Diyos ay pinadala niya ang Babylonia para sa kanila, matuto sila, para hindi sila magiging katulad ng ibang bansa. Para hindi sila magiging katulad ng ibang bansa, na kung saan, puro magulo ang buhay na. Pero nais ng Diyos, nangis sila, ay magiging halimbawa at magiging mapala sa maraming bansa. Yan po ang dahilan. Eh ngayon, iba na. Dahil si Kristo po ay dumating na, at lahat ng parusa, lahat ng sakit, sabi nga si Kristo, at napag-arangan niya, lahat ng parusa, lahat ng kahirapan ay ginawa ni Jesus para sa atin. Amen? Para sa atin. Yan ang biyaya ni Diyos. Biyaya ni Diyos yan. Kaya yan po ang ginangyari. Kaya po ngayon, ang rewarder, sabi niya, yung pong nagbibinagan ni pala. So, noon bibigyan pa lang sila kasi parting pala si Jesus. Bibigyan pa lang sila, kaya iba yung palangin sa Old Testament at saka ating palangin ngayon. Kasi noon darating pala, kaya humingi sila. Pero dumating na. The reward is in us now. Ang katimpala ay si Jesus ay nasa atin na. Kaya bakit ka pahingi? Kaya ang gagawin natin ay patuloy natin hanapin ang gantimpala na si Jesus sa ating buhay. Kaya patuloy natin siya kilalanin sa ating mga buhay bilang kanyang binigay pa sa atin. Kaya ang pananampalataya, nung access pala, nakalimutan ko, yung pong dapat lumapit tayo sa Kanya na maniwala na sa Diyos, may Diyos. Maniwala tayo may Diyos. Kasi marami naniwala na may Diyos eh. Pero kailangan tunay na paniniwala ay yung pong ang Diyos ay gumawa na sa magitan ni Kristo. Ang Diyos ay gumawa na sa magitan ni Kristo. Yung pong ibig sabihin lang, kapag tayo lalapit sa Kanya na may Diyos, ay yung naniniwala tayo ng Diyos ay gumawa na at sa magitan po ng ating Maestro, Panginoon si Kristo, ay ginawa niya ang lahat para sa atin. Kaya po, ang lahat ng bagay nasa atin niya. Kaya alam nyo, kung atin po patuloy na makikilala, mahanapin ng Diyos, ang Diyos sa buhay natin, hindi na natin question ang nangyari. It's no longer a question. Because dahil ikaw at ako ay satisfied na. Kailangan tayo maraming question, kailangan tayo maraming alilangan kasi akala natin wala pa. Nasa atin na. Nasa atin na sagot, nasa atin ng
ang pagpala, nasa atin ng biyaya, nasa atin ng ang lahat ng bagay. Kaya kapag ganun ang ating nakikita sa buhay, wala na tayong question palabas. Kasi we are now satisfied. Kasi po kaya po tayo nagkaroon ng problema. Maraming problema sa pera, maraming problema sa sakit, maraming problema sa tahanan, sa negosyo, sa bahay. Kasi po, hindi tayo satisfied. Kaya kapatid, ito yung magandang balita ng Diyos ay gumawa na kay Kristo at si Kristo na sumasayo, kaya latag gantimpala ay nasa iyo na dahil si Kristo ay nasa iyo, kaya wala ka nang dapat kailangan pa sa buhay mo dahil ikaw ngayon ay isa ng taong satisfied, ganap sa buhay mo. Ikaw ay nasa iyo na solusyon dahil si Kristo. Kaya wala tayong question. It's not no longer na may negosyo ba, walang negosyo, may kasakay ba, walang bisa. You are already satisfied. When you know Christ, you are already fulfilled. You are already perfect. You are already fulfilled in life. Ganap ka na sa buhay mo. That's why there you have no more question, no more doubt sa buhay mo. When we truly acknowledge who we are now in Christ. Kaya patuloy natin i-acknowledge siya sa ating buhay. Kaya po, tayo mabubuhay po ng payapa, puno kagalakan, hindi pa lang kapag dumating, ito ko lang balak. Para si Pablo ay nung siya pa wala sa kulungan, doon siya malak. Hindi po, nasa kulungan pa siya. Ang sabi niya, rejoice. Again, I rejoice. Because his satisfaction, his joy, is Jesus Christ. Hindi ko pag nasa labas siya. Tingnan natin, last verse natin. Genesis 39:2. So sabi niya sa King James po, King James, the Lord, sige, basahin natin, tayo lahat. 1, 2, 3. Oh, ano po sabi? Bakit successful si Joseph? Sa King James sabi niya, Joseph is a prosperous man. Sa Tagalog, si pinagpala. Bakit? Kasi ang Diyos ay sumasa kanya. So, hindi po siya naging successful. Hindi siya pinagpala. Nung siya ay naging pangalawa sa Paraon. Hindi po. Doon pa lang siya sa pagiging alipin. Siya po ay masaya na. Hello? Kasi ang kasiyahan niya ay hindi yung kalagay niya bilang alipin, kundi kalagay niya sa kanyang Diyos. Kaya po siya ay successful. Kaya siya po ay pinagpala. Kaya po siya ay prosperous. Hindi po dahil sa kanyang kalagayan, kundi dahil sa kanyang kalagayan sa Panginoon, sa Diyos. Kung bakit siya ganun ang kanyang kalagayan. Kaya kapatid, siya po ay nakulong, walang kasalanan. Pero, sabi lang siya nakulong, walang kasalanan, siya po ay naging successful dahil ang Diyos ay sumakasa niya. Hanggang siya po ay naging pangalawang sa pakaroon, hindi ibig sabihin na mas masaya siya. Hindi, pareho lang kasiyahan niya. Nung siya ay alipin, nung siya ay nakulong, nung siya ay nasa palangparo, isa lang kasiyahan niya, isa lang kanyang success, ay ang Diyos. Kaya po, humble siya. Kaya po hindi na babalik ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, sa kanyang ama. Sabi lang siya quill, sabi lang siya po ay pinagkanlo ng kanyang kapatid. Pero po, nandoon po kanyang pagpatawad at sabi niya, wala, hindi dahil sa akin, dahil sa ating kabaitan, dahil sa aking kasipagan, kundi dahil sa Diyos, kaya ako narito. Kaya po, anumang bagay na ginagawa yun, ay dahil sa layo ng Diyos, hindi para papalain, hindi para maging saya, hindi para tulungan ng Diyos ang tagumpay na bigay sa kundi ang Diyos ang dila, payapa na tayo, puno ng pag-ibig, puno ng kagalakan, tayo po'y satisfied na, kaya tayo nagmamahal, kaya tayo gumagawa, kaya tayo naghanap buhay, kaya tayo masaya, kaya tayo nagnegosyo, dahil tayo masaya, tayo satisfied, tayo siya'y ganap sa buhay natin. Dahil ang Diyos, ang Panginoon Kristo, ay sumasa atin. Amen. Sasabihin natin, 1, 2, 3, tagumpay, tagumpay. Kaya we will live by faith.
Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang faith ay patungkol kay Kristo. Kaya po, magandang umaga sa inyo lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Let's keep voice and worship Him. Hallelujah sa buhay natin. Lord, we thank you sa iyong mensahe that we must live by faith. Tunay, Panginoon, we are forgiven. We are secured. We are victorious, Panginoon, dahil sa iyo. Hindi dahil sa pera, hindi walang pera. We are not secure. Lord, we are secured. We are blessed. We are fulfilled. We are prosperous because of you in our life. Kaya patuloy namin itong pakilala, malaman kung sino ka at kung ano nasa mo buhay. Kaya Lord, kunin nga po, ikaw lamang at ganap na, walang plus, walang minus, walang kundi period na, sapat ka sa buhay namin. You are the way, the truth, and the life in our life. Lord, we thank you. I am yours and you are mine. Kami nasa inyo at ikaw ay nasa amin. Kami sa inyo at ikaw ay sa amin. Lord God, we thank you. We are one. We are blessed, Lord God. We praise you. We glorify, Lord. Thank you, Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen po ba? And we all say, 1, 2, 3, tagumpay! 1, 2, 3, tagumpay! Praise God.